Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po again dito sa ating programang Pamumuno 2025 kung saan hinihimay natin ang mga adhikain, ang mga plataforma ng mga tumatakbo ngayong 2025 elections. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Okay, so ngayong kilala mo na yung guest natin. Eto na. Naku, sabit na ako. Napakahaba naman ang listahan ng mga ano na to. Sige, eto mga kabahagi, ang mga kasama naman natin today ay isang abogado, community organizer, street parliamentarian, naging isang youth leader po ito ha. At may hawak na degree ng Doctor of Public Administration. Doktor ito. Oo, ha. At nagsilbi sa High-Ranking Career Executive Service Officer or SESO, ha. SESO 5 siya, no? Dito po sa ating pamahalaan. Naging founder, executive director ng Partnership for Enhanced Road Safety or NGO, ha. Nagsilbi din po siyang Regional Director sa Land Transportation Office Region 9. So, maalam siya, lalong-lalo na sa traffic. Okay. At bukod po dyan, mga kabahagi, siya po ay naging Chief Executive Officer ng Vantage Point Media. Okay. Baka ano rin natin to. Kasama sa pamahayag. Sa broadcast yan. Okay. Yes. And alumni ng SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Okay. 1999. Oo, mamaya tatanungin natin ano yung tungkol dito. Of course, road safety champion, ha? Isang dalubhasa at matibay na tagapagtaguyod ng kaligtasan pagdating sa kalsada. Naku, marami tayong mga nangyayari sa kalsada. Mamaya itatanong natin anong magandang gagawin niya, no? Siya po ay tumatakbo, no, bilang first nominee ng Bayaning Chuper Party List. Let us welcome Attorney Alex Abaton. Yan, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ben and si Met, no, napakahaba nung kanyang intro. Kala ko yun yung speech ko. No? Na-research ko talaga ng gusto. Thank you for that kind introduction at hinahantay ko yung sasabihin niyang veterinarian. Well, anyway, sa ating mga kababayan, una, congratulations for those men and women na kasama dito sa ating Radyo Pilipino, yung Pamumuno 2025. Napakahalagang bagay po ito. Napakalaking ambag po natin ito sa ating mga kababayan dahil kanina nga po binabanggit nyo ni Met at saka ni Ben na ito yung plataforma na nagsisilbi para mabigyan ng patas na platform yung ating mga kumakandidato, lalo na sa national position, mga senador at party list dahil lalo na ngayon, Met, na ang party list ngayon 156 ang tumatakbo. Ganong karami, so quite confusing. Isa lang ang iboboto. Isa lang iboboto po dyan. Hindi katulad ng senador na 12. Pagdating po sa party list, isa lang po yan. So kailangan maging mapanuri yung ating mga kababayan, iboto po natin sino yung may tamang plataforma, hindi yung may tama, mas marami yata yung may tama. Mas marami may tama dito. May tama. So, kailangan tamang plataforma, ano yung mga advokasya, at hindi lang yung may advokasya o may plataforma, titingnan din natin yung kakayahan at saka integridad ng mga tumatakbo sa likod ng mga party list na po. Alright, si Attorney Alex Abaton, kaibigan ko ito sa Facebook. Oo nga Nagulat ako, friends pala kami. Friends kami sa Facebook. Nung nag-message sa akin si Ben, sabi ko, tinignan ko dahil mag-add friends sana ako, pero kaibigan ko na pala. Oo nga, friends na pala kayo. Ganyan po, kilala ni Ben Paipon yung mga karapat-dapat. Maraming salamat Ben. Diba? Now, alam po ninyo mga kabahagi, part of the resume ng ating special guest po ngayon. Formerly, he was the director of Region 9. Tama po yun. LTO, Land Transportation Office. Kanya kung tatanungin nyo na, anong kinalaman mo sa mga traffic? Ito na po yun. May pinagmulan.
Totoo po. Land Transportation Office for how many years? For 20 years po. Imagine. Dalawang dekada po yan. Oo. At tayo nagsilbi sa tatlong presidente po natin. Panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at panahon ng ating si Yumaong Pinoy at nung pumasok po yung panahon ng dating Pangulong Roa Duterte. So, dalawang dekada po tayo nagsilbi sa Land Transportation Office. Alam naman natin, Met, na ang LTO, napaka-sikat palagi niyan. Lagi nagtatrending yan. High profile talaga yan. Sinabi mo. Kaibigan, Sinabi mo. kaibigan talaga ng masa yan. No? So, well, anyway, yun yung pinag-ugatan natin. At palagay ko, Ben, that explains kung bakit tayo ay, kumbaga tayo yung pumapaloob dun sa sektor ng transportation. Yes. Dahil muna yung ating exposure. Parang sa nakikita larangan ko, ng sektor ng Alex, at transportation. Attorney Abaton, nakikita ko sa iyo na meron kang gustong gawin eh. Talagang, may purpose ka eh. Yeah. Kung baga sana, may mission ka. Lalo na itong Holy Week. Dapat alam mo na yung mission. Totoo. And you are now into your mission. Yeah, that's true. Parang gusto nyo merong baguhin pa sa LTO, may mga patakaran po dyan. Alam po ba na yung batas ng LTO na 1964 pa po. Hindi pa na-revise hanggang ngayon. In ano? other words po, meron kayong nakikita na dapat pong baguhin siguro, iangkop sa tamang panahon today. Yes. Tell us about Well, that. thank you, Ben, doon sa ating tanong, Met, dahil importante po na malaman ng ating mga kababayan kung ano yung, alam mo yung mga kabataan ang ginagamit nilang salitang yun, ano bang hugot? Anong hugot? Ano Anong bang hugot? hugot mo? Sabi nga ni Ben kanina, parang meron kang mission. As if you have something to, to prove or whatever. No? But at the end of the day, balikan ko yung sa LTO. Sabi ko nga po, ang Land Transportation Code, ito po yung Republic Act 4136, ito po enacted in 1964 pa yan, Met, no? So, ibig sabihin, yung iba sa atin dito, halos hindi pa tayo pinapanganak, nandyan na yan. So, ibig sabihin po niyan, ang dami na po mga provisions dyan na hindi na po akma sa panahon. At alam nyo po, kanina nabanggit ni Met yung usapin doon sa kaligtasan sa daan. Would you believe na yung Republic Act 4136, ayon sa batas, ang mandato lang po niyan magrehistro ng mga sasakyan, mag-issue ng driver's license. Magkaroon ng law enforcement at yung conductor's permit. Ibig sabihin, wala po sa kanya mandato yung magsulong ng tinatawag nating kaligtasan sa daan. Road safety. So that's basically dahil, sabi ko nga, noong mga panahon noong 1964, hindi pa naman issue yung road safety. No? But, wala pa ganun. Tsaka halos, grabe na ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada. Walang ngayon, Met, kumbaga, ang World Health Organization, meron na pong data na sa Pilipinas, hindi tayo nagmimintis dito. 4 na po katao ang namamatay kada araw. Naku. At 12,000 katao ang namamatay sa Pilipinas dahil dito sa mga road crash related incidents. And not only that, sa Metro Manila, kung titingnan mo yan, ang average daily road crash related incidents natin, umaabot po tayo ng halos 257 a day po yan. So ibig sabihin, ganun po kataas yung bilang nung namamatay, pero ang laging binabalikan natin, ano yung intervention na ginagawa natin? Ano yung mga solusyon? Pag sinabi nating solusyon, ano yung mga tangible and sustainable at that? Hindi po ito po pwedeng ang gagawin na lang natin dito, panay lip service tayo o kaya tinatawag nila mga stopgap measures. No? That's precisely why may pag-aaral din po na ginawa sa patungkol dito sa road safety na ang mga factors kung bakit patuloy mga ganitong road crash related incident, kasama po dyan yung kakulangan sa sapat na kaalaman pagdating sa usapin ng mga trapiko, yung sa ating road management and so on and so forth, yung education at that. And that's precisely why sa BTS Bayaning Super, itutulak po namin, ito yung sustainable, yung integration ng road safety education sa ating public education. Ito nga nakakapagtaka, Attorney Met, Met, no? Bago tayo mag-break. Okay. Ngayon ko lamang naobserbahan na halos araw-araw meron tayong nababasa, nadidinig sa mga pahayagan, sa balita. Hindi road rage kasama pa rin road rage, nandyan na po yun. Yung mga nagkakarambola ng mga sasakyan, truck, grabe, nawawalan ng preno and so.
And nakamamatay, people diba? die because of that. Totoo po yan. Imposible naman po siguro na ang dahilan po niyan palagi nasira ang brake. Yung- Oh, I cannot understand, hindi ko Iba maintindihan nakatulog, di ba? kung yung truck na mamanehuin mo, hindi mo i-check ang brake bago That's ka umalis true, ng that's ano, true. Agree. ng yung terminal. Correct, oo. Alam niyo po, So there are things here that have to be corrected talaga, That's true, attorney. Ben. Alam mo, sa dati-rati, ang inaararo natin sa Pilipinas, palay. Oo nga po. Ngayon, ang inaararo natin, Nasa kalsada na nasa po ang kalsada na yung inaararo natin. Pata na yung Sinusuyod na, So, di ba? kumbaga, sinusuyod na po natin. Correct. Oo. Tama Sige. yun, Ben. Totoo po yun. Ultimo dyan sa usapin ng road rage, alam naman natin to, 1990s may mga high-profile cases of road rage na po tayo. During that time, at magtataka ka, 30 years thereafter, wala pa tayong batas against road rage. Pero ang dami na nating kongresong dumaan dyan. No? Oo nga po. Pangalawa, mantakin mo, Met, itong wala tayong batas na nagbabawal na magkaroon ng drug racing dito sa ating mga public highways. Pero ginagawa pa rin hanggang ngayon. Nakailang ulit na rin na may mga nagda-drug racing na nakakamatay dun sa ating mga kakalsadahan. Tama, oo. Bahagi ito dun sa mga itinutulak ng ating BTS Bayaning Super na magkaroon tayo ng konkretong solusyon at intervention. And that's precisely why, ang sabi natin, isa sa solusyon dyan, yung magkaroon tayo ng integration ng road safety education, yung pagsasabatas na lang po ng ating road rage at saka yung ating anti-drug racing sa ating mga public highways at idagdag mo pa dyan yung aming isusulong na plataforma, yung pong pagsasaligal ng ating mga habal-habal. Ayun, sige yan, mamaya. importante po. Himayin natin yan. Naku, marami pa rin yung mga, kadugtong, di ba, na mga problema may kinalaman po sa lansangan. Sige, so, magpo-pause lang tayo for a break at magbabalik ka agad. May lang po ito. Sige po, Aha, sige po. magbabalik ka agad ang Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Sige, balikan natin si Attorney Alex Abaton. Mga kabahagi, siya po ay first nominee ng BTS. Diba? Or Bayaning Super Party List. Ito, kanina nabanggit niyo po yung tungkol sa habal-habal. Habal-habal, opo. Ito, ano ho ba, may plano ba kayo tungkol sa kanilang gagawing legal? O kasi isa po sa option ng mga kababayan natin, especially yung mga mananakay, lalong-lalo na kung wala silang dalang cellphone, wala silang access to internet, merong mga merong mga nakabantay na mga Totoo po habal-habal yan, totoo noon yan. sa mga magaganda rin yung mga areas nila. Ang problema po is nag-overpricing sila. Totoo. Ha? Sobra-sobra yung sinisingil ko mo. Usap na lang tayo, 'di ba? Parang yung mga taxi dati na kukontratahin mo halos doble. Yung ganun din po ang nangyayari sa mga habal-habal. Meron bang paraan, let's say illegal na lang na gawin natin legal yung kanilang pagpapasada para makita rin ng mga agencies natin, government agencies na hindi sila lumalagpas sa ganito? Well, ano po yan, Met, no? Napakaganda ng tanong. Ang rational why meron tayong pilot study ng single motorcycle taxi. Long before, bago pa nagkaroon ng motorcycle taxi, ito po yung tinatawag nating habal-habal sa ating mga kanayunan, sa ating mga syudad, no? Yes. So basically, what provides them an authority to operate as a single motorcycle taxi ay dahil dito sa pilot study. Sa Metro Manila, meron tayong 3 major hailing apps. Nandyan yung Joyride, yung Angkas, and Move It. Move No? It, oo. But eventually, kung maalala mo yan, itong pilot study na to started way back in 2019. At 2025 na po tayo ngayon at this was started in the 18th Congress, ngayon 19th Congress na po tayo. Ito yung pagdating doon sa usapin whether ang ano ba ang posisyon ng BTS, naniniwala po kami na tama po yung direksyon natin na ipasaligal natin ito. In fact, that would give protection not only the riders but the passengers as well as also the companies operating under this kind of industry. In fact, by legalizing it, it will be considered as an industry. Oh. Ang hindi ko lang matanggap or hindi katanggap-tanggap sa atin,
ay inabot na po tayo ng 6 na taon, hanggang ngayon nasa pilot study pa tayo. Alam naman natin, kung tayo'y nag-aral sa kolehiyo, ang pilot study will take us from 6 months to 1 year. Ay ito, 6 na taon, kung nag-aral tayo sa kolehiyo, baka meron na tayong PhD, degree, sa tagal. Sa no? So, ibig tagal. sabihin, Meron ng ugat. meron ng ugat. Hindi lang yun. Ang masaklap pa dito, Ben, meron kang 6 na taon na ginawa yung pilot study. Ang sinabi pa ng LTFRB dito, sandali, magdagdag muna tayo ng 11 pa. Naku, Para, dinagdagan pa. para kumbaga, komprehensibo yung ating output na makukuha dito. I mean, ano pa bang output ang kailangan mong kunin dito sa 3 na to na hindi mo, kailangan mo pa magdagdag ng 11? That's precisely why ang sabi ko, talagang ito, inuupuan ito. Simpleng-simple lang met yung sinasabi ng batas. Doon sa Republic Act 4136, sinabi po dyan that private motorcycle shall not be used for hire. Ibig sabihin, before nung pilot study, motorcycle is not considered among doon sa ating mga other mode of public transport. Yes, oo. And the reason nagkakaroon tayo ngayon ng pilot studies para aralin at amendahan natin yung batas na yon na hindi, safe naman yung motorcycle as another public mode of transportation. Opo. Yun lang yung kailangan mo. Will it provide livelihood? Will it be safe? Yun yung mga things that we need from the technical working group. Pero ang tanong ko, umabot ka ng 6 na taon, wala pa tayong legal o wala pang batas na naipapasa rito. Dahil sa bandang huli, hanggat ito'y hindi legal, ang talo rito yung mga rider, yung mga passengers, ang ating gobyerno. Yes. Bakit? Yung mga passenger, nakita mo naman, sabi ni Met, yung iba doon, despite na meron na tayong ganitong pilot study, yung iba nangungontrata pa, di ba? And that's part of the reason kung bakit tayo may mga ganitong pilot study, para pigilan yung mga ganon. Pangalawa, kung ito'y meron ng batas, magiging klaro na rin po kung ano yung mga panuntunan na pwede mga benepisyo na dapat ibigay ng kumpanya sa rider, ano yung mga proteksyon na dapat ibigay sa pasahero. Ang problema, hanggat hindi ito legal, sa bandang huli, kumbaga hinihimay pa natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Pero at the end of the day, on a daily basis, pag tinignan mo yung data natin sa Metro Manila, yung mga road crash related incidents sa Metro Manila, halos 60% involved single motorcycle. So ibig sabihin yan, it's about time, kaya ang BTS, kapag tayo nabigyan ng pagkakataon, isa ito, Ben, Met, sa talagang tututukan po namin ito on a day 1 pa lang. Sabi nga nila, hindi natin tatantanan ito or hindi natin tutulugan ito, no? So basically, isa yan dun sa tinitingnan namin. Dahil ang component din ito ng kaligtasan sa daan. So yan yung isang bagay na makakaasa po ang ating mga kababayan, na yung ating BTS, pag nabigyan ng pagkakataon, isusulong po natin yung pagsasabatas nito. 18th Congress, 19th Congress, sobra na po yan. Dapat in the 20th Congress, meron na po tayong batas. But, Attorney Alex, alam ko yung may batas eh. May batas sa mga single motor legal motorcycles. Bawal sila eh. Para sa public transportation. Because there is a danger there. Totoo. Malaki ang risk nun. Sabi nga ni Met kanina eh. Ko, nasakay ako sa habal-habal. Pag-iwang sa kalsada. So the danger there is on the passenger. On the passenger as well as the rider. And the rider. So, 6 na taon na ito na pinapilot pa lamang ho. Hindi pa nakita kung talagang dapat po ito gamitin sa public transportation. Well, hanggat pinapilot to, hanggat nasa pilot study tayo, patuloy na kumikita yung mga gustong kumita rito. Yun lang. Kasi hindi the second thing here is, meron pong ginagawa din po ng ating gobyerno na baguhin po ang transportasyon sa mga jeepneys. Well, yan po. May computer, modernization. Yan po yung public transport modernization program. Nag-umpisa po yan doon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Nung una yan, Ben, Met, ang pangalan yan, PUBMP. Public Utility Vehicle Modernization Program. Program. So, ibig sabihin, nakasentro doon sa mga jeepney. Ito yung programa nung dating administrasyon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa pamumuno naman ni Secretary Tugadi din sa DOTR noon. Ngayon, naging Public Transport Modernization Program para kumbaga sa kanila saklaw lahat. Lahat. Pero nung 2019 na inumpisahan yung programa na to, ang sabi ko nga,
Ako, ang pananaw ko dito, dahil nagsilbi tayo sa departamento dapat yung as iconic as this kind of project, yung modernization program, dapat hindi lang ito ginawang programa ng isang administration, but dapat para magtuloy-tuloy ito, mas-sustainable yan at hindi mo problema ano yung mga mechanics, even doon sa usapin ng funding, dapat ginawa itong batas. Mas mainam kung legislated ito dahil ang nangyari kasi dito sa public transport modernization, kaya po hindi makausad-usad dito dahil kada palit ng kalihim ng Department of Transportation, kada palit ng administration, para tayong computer na nagre-reboot, no? So ibig sabihin, paikot-ikot lang tayo. In fact, in 2024 ng December, meron ng unanimous resolution ang Senado na hindi, i-phase out natin yan, i-suspend natin. Sabi naman ng ating Pangulo, hindi, ituloy natin yan. Pero ang problema, ituloy, pero pagdating ng budget ng 2025, wala namang pondo ito. So, saan tayo lulugar dito? I was hoping, Alex and Matt, I was hoping that this PUV modernization program, isasakupin na po yung efforts na hindi na po pwedeng gamitin yung mga motorsiklo na pang-transportasyon. Agree. Kumbaga sa iligtas na natin yung taong bayan sa talagang mga aksidente, kapamahakan. But unfortunately, this did not happen. At yung PUV modernization, natabi. Yes. Well, ano yan? Hindi na umaandar po because there are so many objections here. And then itong sa transportasyon naman, making use of this habal-habal and hanggang ngayon wala pa talagang konkretong paraan para maayos po kung meron bang risk sa mga passengers and so forth. Or better still, ito po bang mga motorsiklo para sa pang-mass transportasyon? Well, there is wala pa pong desisyon tungkol dyan. Ano po? Pero maganda yung pinupunto mo, Ben. I know, I can feel where you're coming from. Pag kami sa BTS tinatanong, ano ba ang posisyon nyo sa kumbaga Public Transport Modernization Program, lagi po namin sinasagot dyan, wala naman sigurong taong nasa matinong pag-iisip na ayaw ng dekalidad at moderno mass transportation. Nobody will object that. We will agree with that. Kaya lang, sabi ko, baka naman mali yung direksyon natin na parang ang pagkakaintindi natin, kumbaga, systematic mass transportation is mass motorcycle on the road. Hindi po yun ang pag sinabi nating efficient mass transport system, normally yan, ito yung mga train, yung mga rapid bus transit po natin. Yung mga subway. Because yung mga subway po natin, well, anyway, may nagpanukala pa nga senador na cable car daw, ipabayaan na natin yun. Bahala siya doon kung anong cable car ang gusto niya mangyari doon. Yung isang tumatakbo naman senador, pag tinanong mo sa kanya kung anong plataforma, hindi, iupo nyo muna ako, saka na tayo mag-usap sa plataforma. Naku, mahirap yan. Nangunguna tayo yan. Yan yung kalidad ng mga tumatakbo ngayon. Kaya tama-tama to itong pamumuno na ito. Yes po. Piliin natin yung dapat na mamuno sa atin. Importante po yan. Pero ako, I'm very, very hopeful for 2025. May mga nakikita ko mga positive. Kasi kanina binabanggit ni Ben, may pag-asa pa ba? Mayroon pa rin pag-asa yan. Talagang mayroon pa rin pag-asa yan. You know why? Because imagine, in 2025, ang COMELEC na po ang nagsabi na there are about more than 20 million newly registered voters in the country. And you're talking of the youth. 20 milyon ng kabataan who will cast their vote. And this 20 million can change the course of destiny of this country. Ayan. Kaya sana mag-isip yung 20 million na yan. Yung ating mga 20 million na yan. Alam mo, anong mga opportunities ngayon na hindi available ng mga previous elections? Social media is quite visible now. Mataas ang awareness ng ating mga kababayan. So naririnig nila. Kaya nga po ako, natutuwa ako, Ben, yung itong ganitong pamumuno.
dahil nagkakaroon tayo ng oportunidad na makilala ng ating mga kababayan kung sino yung mga gustong magsilbi sa bayan. Yeah. Yung karapat-dapat. Yung karapat-dapat. At hindi yung, alam mo, ang sabi nga nila how we cast our vote will define kung anong bukas meron tayo. Yes. That's correct. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, balikan natin ang ating guest for today. Tumatakbo bilang first nominee ng BTS or Bayaning Super Party List, si Attorney Alex Abaton. Okay, eto tanong ko lang, Attorney, kasi di ba nabanggit kanina yung tungkol sa road rage? Yeah. Meron ng parusa para dito, 'di ba? Dahil din sa mga naunang pagkakataon na merong mga namatay, mga naaksidente. Ano po ang sa tingin ninyong dapat gawin at ano yung pwede ninyong gawin sa oras na kayo po ay maluklok para tuluyan na pong matigil ito? Yan. Actually, ngayon sa Pilipinas wala tayong batas against road rage, no? What we have right now, kung makikita natin yan pag may mga incidents of road rage, ang laging ginagawa ng LTO batay dun sa Republic Act 4136, ito yung nag-i-issue sila ng show cause order. Yung show cause order na yan, ang punto di vista po niyan ay whether to suspend the driver's license or revoke the driver's license of the offender, as the case may be, citing yung provision doon sa improper person to operate a motor vehicle at saka reckless driving. But these are purely administrative traffic violation. Pag umabot tayo doon sa may mga serious physical injury or sabihin na natin humantong sa may namatay, bumabalik tayo doon sa revised penal code, no? So pero magkaiba po yung aspeto ng road rage dahil yung RPC, yung revised penal code, pertains to ordinary and regular offenses, criminal offenses. That's precisely why a road rage is a behavior of the motorist on the road. So ang kailangan natin dito, Met, yung special law that will eventually now criminalize road rage as a criminal offense by providing punitive penalties like imprisonment. Taasan po natin yung fine, no? Depende kung ano yung magiging kumbaga outcome nung isang insidente na. Halimbawa, kung nagkaroon ng loss of life or loss of limb, no? So maglalagay tayo ng mga tinatawag natin mga punitive penalties. Sa ngayon, dahil wala yan, nakalimit lang tayo dito. Tinitingnan natin siya as an administrative traffic violation. My God. Kaya kumbaga pagbabawal lang siya magbaneho. Kaya tanggalan ng lisensya, i-revoke mo lang or suspend mo. So ibig sabihin, napakababaw po niyan. Kaya hindi nagtatanda yung ating mga kababayan. Pangalawa, inaral po natin ano ba yung sanhi ng road rage. Road rage is a response of your emotional frustration dahil dun sa minsan haba ng traffic, inaabot ka ng halos, pupunta ka lang supposedly ng 5 kilometro pero inaabot ka ng halos 2 oras. So nagkakaroon ng outburst yung ating psychologically, kaya nagte-trigger ito nung emotional disturbance, impulse that result to a road rage, no? Yes. So pero palagay ko at the back of the mind of any motorist, kung alam niya na nako maghihinay-hinay ako dahil mabigat ang parusa rito. So yun yung that's where the penalty, the punitive penalty will come in. So unless and until na meron tayong batas dito, yun ngayon nakakalungkot dyan. Dahil alam naman po natin na halos 1990s pa, may mga high-profile cases of road rage na, pero bakit inabot na tayo ng 3 dekada, wala pa rin tayong batas? Ano palang ginagawa sa mga hearing na yan sa Kongreso? Akala ko ba yung mga congressional hearing is in aid of legislation to craft a law for this? Pero nangyayari dito mukhang in aid of pre-election, in aid of grandstanding, kaya wala tayong natatapos dyan. At ito yung babalikan ko, yung sabi ko nga, ito yung mga hugot ng ating BTS. Siguro para maintindihan po ng mga kababayan po natin, ano itong road rage na pinag-uusapan po natin with our special guest, si Attorney Alex Abaton. Balikan po natin yung nangyaring insidente sa kalsada. Totoo po. Mag-ama ito Oo.
Oo. Nakamotorsiklo ito, mag-ama. Oo. Nakagitgitan na po nila sa kalsada yung naka-SUV. Yes. Oh. Ang nangyari, sinundan ng mag-ama itong SUV. Tapos na At nahabol. Hinabol oo. pa. At nahabol. At doon nagkasuntukan. Yeah. Yan po ang road rage. Oo. Hindi po yung pangkaraniwan na Totoo po yan. pangyayari po ito. Kaya may mga elements po yan para masabi mo ang isang offense ay road rage. Dahil may mga susundan kang mga, yung binabanggit niyo, Ben. In fact, sa Facebook natin, halos everyday na lang yung nagsuntukan na taxi driver laban sa isang jeepney driver o isang tricycle. Kasi, kumbaga, ginawa. Kasi Alex, kung matino ito, kung matino itong mag-amang ito, kung matino talaga, matino, at may puwang pa na makontrol nila yung kanilang emosyon. Pipigilan nila. Yung hinahaban ng paghahabol nila dun sa SUV. Tinigil na lang, Naisipan na siguro nila, uy, teka muna anak, baka mali ata itong ginagawa natin. Totoo naman. Hindi tama eh. Agree. In fact, may mga nag-comment pa nga na sa pagkarami-rami na ng mga road rage ngayon, biglang may duman sa wall ko na ito naman sa swimming pool nagsuntukan. Sabi nila, boss, ito water rage naman to. Kakaiba. Pwede rin natin tingnan to. Uy, pero mag-iingat yung mga may dalang hayop pa. Yung sa mga sasakyan. Meron ako nakita na inaawa yung kanyang boss driver ng aso. Aba, yung aso ang lumabas, tumalon dun sa kotse. Malupit, at siya ang kumagat dun sa nilapa niya. Nilapa? Oo. Ibang klase Yung huli. kalaban. Ayan ang tawag dyan, diba? dog race. Ayan, Okay, nako. So pag nagkataon nang sasampahan ng kaso doon, yung aso. Yung aso. Mahirap yun. Mahirap yata yun. Teka muna. Batiin natin si Jedang Blint Ami, nanonood sa atin from Marawi City. Ayan. Marawi. Hello Nakarating na sa kayo inyo. ng Marawi. Yes. Marawi. Maraming mga riders po ang nanonood sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyo. Thank you. Okay, magbe-break lang tayo at babalikan natin sa pagbabalik natin mamaya yung katangi-tanging tanong ni Tata Ben sa ating guest for Yun, today. mabigat yan. At syempre, Mabigat yun. Oo, mga comments and pa-shoutout ng mga viewers natin sa pagbabalik ng Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. At eto na po yung ating final segment at bago yung mga komento, mga pa-shoutout, Tata Ben, ang pagkakataon para ihatid ang iyong ang matinding tanong. Eto na po, Alex. No? Yeah, Ben. Alam ko pong sa halalang ito maraming mga party list na naghahangad na maglingkod daw po sa ating mga mamamayan. 66 yata yan. No? 156 po. 156. 156. Ay, mga senador pala yung 60. Well, maganda yung kinampanya mo na yung aming numero, 66. 66 talaga. Alex, Bayaning Chuper, party list ang dala-dala mo. Opo. Naipaliwanag na natin sa ating mga kababayan. Ano yung layunin po nito? At ano po yung gusto nyong gawin sa sa Kongreso kung sakasakali man. Sabihin mo sa taong bayan ngayon, ito yung pagkakataon mo. Bakit ito Bayaning party list ang iboboto ng ating mga kababayan at bakit kayo ang pupunta sa Kongreso? Well, thank you, Ben. Napaka matalinhaga nung inyong tanong, bakit kami at bakit hindi kayo? Well, basically, tama po yun, sakto po yung tanong. That's a legitimate question for one. Ang BTS Bayaning Chuper po ay hindi siya po isang party list na hindi di papel. Kami po ay may malinaw na advokasya at may klarong plataforma na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Ang layunin po ng ating party list na BTS makapag-ambag ng pagbabago sa ating bayan.
Klaro po yung mga itutulak naming batas, integration ng road safety education sa ating public educational system, magkaroon po tayo ng batas against road rage, maisabatas po natin yung ating single motorcycle taxi, magkaroon po tayo ng tinatawag na anti-drug racing law dito sa ating mga public highways, ma-institutionalize po natin yung mga tinatawag nating road safety drill no sa ating mga schools. Nagkakaroon po tayo ng mga fire drill, mga earthquake drill, pero yung pang-araw-araw na ginagawa ng ating mga kabataan, yan po yung hindi natin nagagawa. Magsusulong po tayo ng programa sa sektor ng transportation, yung Public Transport Modernization Program. Tututukan po natin yan. Ang posisyon po ng BTS, yung pagbabago para sa sektor ng transportation ay dapat klaro at dapat hindi po malalagay sa alanganin yung ating mga tsuper. Isusulong din po natin yung pagbibigay po natin ng tinatawag nating medical accident insurance pag tayo nabigyan ng pagkakataon. At one of the most ambitious platforms ng BTS, yung magkaroon tayo ng socialized housing program para doon sa ilan natin mga kababayan, mga tsuper. Ito yung tinatawag po naming Tsuper Village. No? So, ang ating po mga kababayan, maniwala po kayo na sa panahon itong 2025, ang sinasabi ko nga po kanina, kung ano yung magiging boto natin dito sa Mayo 12, yan po yung mag-define kung anong kinabukasan meron tayo. Ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, yung pong kanilang boto ay yan po yung kanilang kinabukasan. Muli, maraming salamat sa Pamumuno 2025 sa inyong Radyo Pilipino sa pagbibigay ng pagkakataon po sa amin na kayo aming makaharap. Maraming salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, very well said, Pero merong hirit Paano daw naman yung natataasan naman daw sa driver's license? Yung mga, yun. Actually, kasama yun sa programa namin na pag si BTS mabigyan ng pagkakataon, Met, no? Yung pagkuha ng lisensya, magkakaroon po tayo halos ng 50% na diskwento po dyan. Pati sa renewal? Pati sa renewal. Kung pumapalo po tayo ng halos 12,000 or 10,000 sa new license, pag naupo si BTS, magkakaroon po tayo ng 50% diskwento po dyan. At ito po, hindi po ito pangako na basta pangako lang. Sabi nga nila, pinangakuan ka na, gusto mo pa banto pa rin yan. Ito po ay pangarap. At yung pangarap na ito, ibabahagi po natin sa ating mga kababayan. Oo, sana makahabol. Magre-renew na tayo. 50% discount. 50%. Malaki yan, Oo. Okay, eto pa shoutout muna. Rona Manlapas, Lizelle Carranza, Michael Cruz. Ayan, si Carol Renia, Genesis Kison, Jovit Moya. Uy, artista ba to? Artista yan. Kasama natin Sonny yan Batua. Kasama po sa talaga. Kasama po natin yan. Ayun, Jedang Binit Amin. Ito yung kanina taga Marawi. Dato Sabri Abdulal Sambuanga Gani. City naman yan. Okay. Ayun, so nasa Sambuanga na kayo. Ayun. Si Mamay Maneri. Hello po sa inyo. Razel Biantan, Joy Rustia. Nakita ko si Joy. Si Datu Norham, Taupa Gumaga. Big salute, Sir Alex Abaton. Ayan. BTS Bayaning Super Solid, Triple SB. Ayan, CDN. Parang mga nga sa Korean, yung mga BTS. Yan. Okay. Hello din kay Ador Sarmiento, nanonood sa atin ngayon. Number 66 daw po sa Balota. Si Aguila de Zamboanga. Of course, Zamboanga City, no? Nick S. Edusada. Mabuhay po ang BTS Bayaning Super Party List. Roel Aspera Bunke. Okay, tunay na pagbabago. Iboto ang karapat-dapat may plataforma. Si Sunny Sanggeles din nanonood sa atin. Si Ignacio Ginapatak. Ayun. And Lorenzo Bautista. Hello sa inyo. Watching daw from Santa Mesa, Manila. Ernesto Trinidad Bautista. And ayun, si Jeddah. Meron tayong mga viewers from Hong Kong. Andyan si Uno Maki. And sabi ni Sir kanina dito, kasama natin. We also have viewers from San Francisco, California, USA. Ayun. And kay Karen Mendoza Pama na nagpapalamig ngayon. Hello. At gayon din sa ating kabahagi sa Cavite, si laging nanunood dito, si Booker Panotes at ang kanyang 3 anak. Ayan sila, Charlene. Hello sa inyo. Thank you for watching. Okay. So,
natapos na naman ang isang oras nating diskusyon dito, Tata Ben. And sir, thank you very much. Thank you very much. Thank you po. Baka meron panghuli. Ayan. Okay na Message. tayo. Basta BTS po ang numero BTS. natin sa balota, number 66 po. Number BTS, 66. Bayaning Chupir. Yun, huwag kalimutan. Okay? So, tayo po, again off-air tayo, this April 17, April Thursday, 17 hanggang to 19, April 19, Saturday. Pero po, ang ating mga Radyo Pilipino stations, Dagupan, Legazpi, and Bacolod ay magpapatuloy po sa kanilang regular programming at yung iba naman po, no? Tayo babalik ng Lunes, syempre. Sa Lunes na tayo. Ang Pamumuno 2025. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Menion. At syempre po, mga kabahagi, shout out pa rin po para sa mga Ay, oo technical nga people pala. natin. Oo, nakalimutan sa natin. pamumuno ng ating kasamang engineer Dave. Nandyan din po ang mga kasama po natin sa technical department, Dromar Napay and Joshua Seda. At ganoon din po sa NCST, researcher po natin, Aldrin Santiago. UST, Mikael Cruz. Ang production assistant po natin. And other students from Adamson, LPU, CEU, FEU, UCC, and PLM. At syempre, wag natin kalimutan ang nasa production, Yes. no? Ayan, sa pangunguna po ng ating head, Miss Ann Go. Ayan, at syempre, Ayan, thank you. in spirit kasama natin si Manager Ram Alonso. Oo, ang ating mga magagaling na researcher, actually po yung karamihan po ng mga binabanggit ko every time nag-i-introduce po ako ng mga guest dito, dahil po sa ating mga nasa production, si kabahaging Serge Magat, yan, and of course si Fiana Sweet Ferrer. Okay, thank you rin Mikhail. Yeah, thank you. Kasama Thank natin you. dito. And sir, yung kasama po ni Si Attorney Ruel. Ayun, Sir Roel, thank you sa pagbisita po. Maraming Alright. salamat. Okay, so, Met, Thank you very much, Tata Ben. Till Monday. alright, see you on Monday ho. Ben Paipon po para sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.